Kapayapaan po ang sumainyong lahat, mga giliw namin, taga-subaybay ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat ibinigay niya sa atin ang napakagandang pagkakataon na makapag-aral na muli ng kanyang mga dalisay na salita buhat sa mga banal na kasulatan na ipinaglilingkod sa inyo ng programang ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Micnea, na sa pagkakataong ito ay inyong makakasama sa talakayan sa mahalagang paksa na inihanda ng Panginoong Diyos sa araw na ito. At siyempre po, kasama natin at hindi nawawala ang pangunahing tagapagsalita ng programang ito, ang kapatid na Niraya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Niraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Micnea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Mga giliw naming tagapakinig, sa lahat po ng mga aral ng pananampalataya, walang kasing halaga ang pagkakilala kung sino ang isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Sapagkat dito po nakasalalay ang lahat ng ating gagawing pagsamba sa Kanya. Dito nakasalalay ang matuwid na pananampalataya, pag-asa at kaligtasan. Kaya isang mahalagang paksa po ang inihanda ng Panginoong Diyos na sama-sama nating pakikinggan sa araw na ito. Ang pamagat ng aralin, ang isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Kaya tayo na po at sama-sama nating pakinggan ang napapaloob sa nasabing paksa. Isang napakahalaga na katotohanan ang atin pong bibigyang linaw sa pagkakataong ito. Ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus bilang isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Kaya sa atin pong pagpapasimula, mahalaga po na itanong muna natin sa mga banal na kasulatan ang pasimulang tanong na magbubukas nitong ating pag-aaral. Saan po ba nakabatay ang katotohanan ito na may isang Diyos o may isang ganap na Diyos at tagapagligtas? Ang sagot po ng Biblia tungkol po sa panimulang katanungang ibinangon ng ating kapatid na Micnea ay mababasa po natin sa aklat ng Isayas. Ang kapitulo po ay 45, ang bersikulo po ay 21. Pakibasa niyo po, kapatid na Micnea. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Sa talata pong binasa ng ating kapatid na Micnea ay maunawa natin ang katotohanan kung saan po nakabatay ang katotohanan may isang ganap na Diyos at tagapagligtas lamang. Maliwanag po ang ating narinig, gaya ng ipinapahayag ng kasulatan, ito po ay nakabatay mismo sa pahayag ng ating Panginoon. Ano po ang pahayag ng ating Panginoon? Ayon sa kanyang sabi, walang ibang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Ang mga salitang ito ay
salita mismo ng pakikipag-usap ng Panginoong Diyos kay Propeta Isaias para ipahayag ang isang katotohanan na ayon mismo sa pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang kalagayan, sa kanyang gawain na ginagampanan, siya po ay isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Wala na anyang iba liban sa Kanya. At yun po ang dahil kung bakit ang programang ito na ang kabanal-banalan na nasa ilalim ng pangasiwa ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay may pananampalatayang ipinapahayag na kapag ang usapin ay tungkol sa Diyos, ang aming pananampalataya batay sa talatang ito ay isa lamang. At ang usapin ay tungkol sa tagapagligtas, isa lamang din. Na yung isang ganap na Diyos at tagapagligtas ay wala nang iba kundi ang Panginoong Diyos po mismo. So malinaw po ang pagpapahayag ng mga banal na kasulatan. Ang Panginoong Diyos ang nagsabi mismo sa kanyang sarili na siya isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Kaya hindi po natin po pwedeng hindi ito tanggapin at lalong hindi natin maaaring hindi sampalatayanan sapagkat mismo ang Panginoon ang nagsalita at nagsabi sa kanyang sarili na siya ang wika ay isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Ang tanong po, kapatid na ni Raya, kailan pa ipinahayag ng Panginoong Diyos ang kanyang pagiging isang ganap na Diyos at tagapagligtas? Muli po, ang sagot ay mababasa natin batay sa nakasulat sa Biblia. Ito po ay nasusulat sa aklat po ng Exodo. Ang kapitulo po ay 34 at ang versikulo 4 hanggang 6. Sasalin po ng Bibliang ang Biblia. Kaya't si Moises ay tumabas ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. Kinaumagahan, siya ay bumangon ng maaga at umakyat sa bundok ng Sinai, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya, at hinawakan ang 2 tapyas na bato. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon, at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Maliwanag po muli ang ating narinig batay po sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Micnea. Sa talatang ito ay isang tagpo na ang Diyos ay nakipag-usap kay Moises. At sa panahon pa lamang ni Moises ay nagpapahayag na ang ating Panginoon. Marahil kung tayo po ay palabasan ng Biblia, alam nating si Moises nung kanyang kapanahonan ay nagkaroon ng pagkakataon na bagamat ang Diyos ay hindi nakikita, pero ibinigay sa kanyang pagkakataong magkaroon ng pag-uusap. At sa pag-uusap ni Moises at ng Panginoon, isa sa ipinahayag ng Diyos at sinabi ng Panginoon sa kanya, ako anya'y Panginoon at ako anya ay isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala. Hindi anya ako magagalitin at saganaan niya ako sa wagas na pag-ibig at katapatan. Kaya yung katotohanan may isang ganap na Diyos at tagapagligtas lamang, hindi po ito bagong katuruan o ngayon pa lamang. Hindi lang ito ipinahayag sa panahon ng Propeta Isaias, kahit sa panahon pa ng Propeta Moises. Nung panahong inihahanda pa lamang ang bayang Israel para maging isang bansa, napakilala na ang Diyos at nagpahayag tungkol sa kanyang kalagayan. Na ibang-iba sa pagkaunawa ng ibang mga nagbabasa o nag-aaral ng Biblia. Kasi marahil ay alam natin na may mga nagtuturo o nangangaral na di umano ay 2 ang Diyos. May nagsasabing 3 ang Diyos at meron pa nagsasabi iba pa yung Panginoon sa Diyos at iba pa yung tagapagligtas kaysa sa Diyos. Pero sa pahayag na ito, mula pa sa panahon ni Moises, napakatiyak ang sabi ng Diyos, ako ay isang mapagpalang Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na 2 sila o marami sila o 3 persona. Kundi ayon sa pahayag ng Panginoon, siya po ay isang Diyos lamang.
At ang katangian niya bilang Diyos ay hindi lang may kakayanang magligtas sa sangkatauhan. Siya rin ay puspos ng kahabagan, siya ay nagpapala sa maraming tao, at dahil sa kanyang katangiang Diyos ng pag-ibig, hindi niya siya magagalitin, sagana at wagas siya sa pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya ang katotohanan ito, inuulit po namin sa inyo, hindi nakasalig sa bagong kaalaman lamang mula pa ng una, sa panahon pa ng mga unang lingkod ng Diyos gaya ni Moises, ipinahayag na ng Panginoon na siya isang ganap na Diyos at tagapagligtas. So malinaw po, kapatid na ni Raya, ang inyo pong paliwanag tungkol po sa panahon kung kailan pa ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalagayan. At batay sa inyong pagkakapaliwanag, talaga ang Panginoong Diyos ay nagpapakilala sa lahat ng panahon. Siya lamang ang nag-iisang ganap na Diyos at tagapagligtas. At bukod doon, siya po ay Diyos na puspos ng kahabagan, siya po ay puspos ng katapatan at sagana sa mga pagpapala. Kaya maigi po na itanong natin, paano po naman kaya nahayag at naranasan ni Moises 10 ng mga Israelita na kanyang inaakay ng panahon yon? Paano nila naranasan ang pagiging tagapagligtas ng iisang Panginoong Diyos? Balikan po natin, kapatid na Megdea, yung mga nangyari ng nagdaan sa panahon nila Moises at ng bayang Israel. Paano ang katotohanan ang isang ganap na Diyos ay nagsilbing kanilang tagapagligtas. At ang kasaysayang ito, para mabalik tanawin po natin, ay nasulat po sa aklat pa rin ng Exodo. Ang kapitulo po ay 18, ang versikulo 8 hanggang 10. Pakibasa pong muli, kapatid na Megdea. At isinaysay ni Moises sa kanyang biyanan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Paraon at sa mga Ehipsyo dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila. At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel na iniligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ni Paraon na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Ehipsyo. Maliwanag pong muli ang mga talatang ito na ating narinig na binasa para sagutin po yung katanungan na kung paano po nahayag at naranasan ni Moises at ng bayang Israel ang pagiging tagapagligtas ng ating nag-iisang Panginoong Diyos. Ito po ay batay sa pagsasalaysay ni Moises sa kanyang biyanan na si Jethro. Kinukwento po niya kung paano nila naranasan ang pag-iingat, pamagnubay at pagliligtas ng Panginoon. Dalawang mahalagang bagay ang kanyang sinabi. Sabi ni Moises sa kanyang biyanan, sa pamamagitan niya ng mga ginawa ng Panginoon kay Paraon at sa mga Ehipsyo upang kami anya'y makalaya sa kanilang pagkaalipin. So alam naman natin, nang ang bayang Israel at si Moises ay nandun pa sa panahon ng una sa bayan ng Ehipto, alam natin ang abang kalalagayan ng mga Israelita. Sila po ay nagsilbing mga alipin doon. At ang buhay alipin, kahit kung tayo ay nanonood ng mga pelikula, makikita natin ang mga paghihirap na naranasan ng mga Israelita. Pero palibhasa, ang Diyos po ay Diyos ng kahabagan at siya'y Diyos na nagliligtas sa mga dapat saklolohan. Ang ginawa ng Panginoon ay pinalaya sila sa pagkaalipin. Sa pamamagitan ng paghirang ng Diyos kay Moises para maging leader, sa paraang ginamit siya ng Diyos maging si Aaron sa pakikipag-usap kay Paraon para palayain ang bayan. At nang una po, ayaw pang pumayag nitong si Paraon para palayain ang mga Israelita hanggang sa nagparanas pa nga ng mga salot at iba't ibang mga tanda para maobliga itong si Paraon na nagmamatigas ang puso para payagan sila na umalis sa Ehipsyo. Hanggang sa panahon ng kanilang paglalakbay, nung makita ni Paraon at ng mga Ehipsyo ang paghihirap na pwedeng maranasan ng
Egypt dahil sa kawalan nila ng mga trabahador o manggagawa, ay hinabol pa nga sa paglalakbay para ibalik ulit sa pagkaalipin. Pero dahil ang Diyos ay sumasa kay Moises at ang pagtulong niya noon ay patuloy na iginagawad sa bayang Israel, hindi po sila naibalik yung mga Israelita sa pagkaalipin. Kahit dumating sa pagkakataon na nalagay pa nga po sila sa isang mapanganib na sitwasyon na para bagang wala na silang dadaanan dahil nasa tabi na sila ng dagat, malapit na silang abutan ng mga kawal ng mga Ehipsyo. Pero, sabi ng Panginoon, itaas mo ang iyong kamay, ang iyong tungkod, nahawi ang dagat at nakatawid ng ligtas ang mga Israelita at ang mga humahabol na mga kawal mula sa Egypt, sila ang mismong napahama. Kaya iniligtas sila sa buong hirap ng kanilang paglalakbay, sa daan na kanilang pinaglakbayan hanggang sila ay makalayo sa mga Ehipsyo. So dito ay pinapakita yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos na kung iisipin natin, parang napaka-imposible na sila po ay makalaya sa pagkaalipin at parang napaka-imposibleng makatawid sila sa disyertong kanilang pinaglalakbayan, lalo na doon sa dagat. Wala namang daan doon. Pero sa awa, kapangyarihan at tulong ng Panginoon, nalagpas na nila ang lahat ng mga bagay na yon. At doon ay ipinapakitang si Moises, ang mga mamamayan ng Israel, ay siyang nagpapatunay. Kaya natala sa Biblia kung paano nila physically and spiritually naranasan ang pagiging maawain, ang pagiging mapagmahal, at ang pagiging tagapagligtas ng iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So napakaliwanag po ng mga pagtuturong yan. Sa mga karanasang ito, talagang ipinakita ng Diyos na siya lamang ang makapangyarihang maaring magligtas at maaring magpalaya sa bayan ng Panginoon. Kaya hindi po katakataka, kapatid na ni Raya, na siya rin ang ating inaasahan ngayon na tagapagligtas. At hindi lang basta tagapagligtas, kundi isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Ibig sabihin, kapatid na ni Raya, sa iba't ibang panahon, nagpapakita ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan at hindi lang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa kanyang mga gawang makapangyarihan. Opo. Yun bang pagpapahayag na yon bilang siya ang isang ganap na Diyos at tagapagligtas, sa paglipas po ba ng mga panahon, na bago ba ang katotohanan ito na may isang Diyos na ganap at tagapagligtas? Hindi po. At para patunayan ang katotohanan, hindi nababago ang kalagayan ng Diyos bilang isang ganap at tagapagligtas na Diyos ay itinuro ng mga apostol yan. At ang isa po sa nagsulong ng katotohanan ito ay si Apostol Pablo. Mababasa po natin yan sa unang Korinto, ang kapitulo ay 8 at ang bersikulo ay 5 hanggang 6. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya. Isa lamang ang Panginoon, si Hesu Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Maliwanag po ang narinig nating mga pananalitang ito. Ito ay hagop mismo sa salita ng Apostol Pablo. Ito ay panahong Kristiyano na. Kasi nung una, yung mga talatang binasa natin, kapatid na Miknea, ay panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, at kahit lumipas na yung panahon ng mga propeta, panahon ng mga magulang, at dumating yung panahong mga Kristiyano, ay hindi nababago ang katotohanan. Lalo pang ang pinagtitibay. At si Apostol Pablo po ang isa sa masigasig na nangaral at nagturo na kahit dumating pa yung panahong may iba't ibang paniniwala tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoon, tungkol sa pagliligtas.
Kaya sabi niya sa mga unang bahagi ng kanyang pananalita, nung panahon kasi yun, meron na rin mga tao naniniwala na sa halip na isa ang Diyos, parang ang paniniwala nila ay maraming mga Diyos, maraming mga Panginoon. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit may mga sinasabi at may mga tinatawag na mga Diyos, merong sinasabi at tinatawag na mga Panginoon, may iba't ibang paniniwala ang mga tao sa paglipas ng panahon, pero saganang mga apostol, saganang mga Kristiyano, saganang may tunay na paniniwala, ay nananatili na may isang ganap na Diyos lamang. At nananatiling isa lamang ang Panginoon. At kung sino yung isang ganap na Diyos at tagapagligtas na siya rin inikilalang ating Panginoon, pinakilala na ng panahon Kristiyano kung ano yung pangalan. Sa makatidbagaan niya, si Jesucristo. Kaya ayon sa ating pananampalataya, ang ating Panginoong Kristo Jesus, ipinapakilala ng mga apostol at ipinapakilala din natin batay sa ating panahon na yan ay ayon sa ating pananampalataya na may tiyak na batayan sa Biblia, siya rin po yung pinapakilalang isang ganap na Diyos at siya rin po yung tagapagligtas. Kaya sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang pagiging tagapagligtas, kung ano yung naranasan ng mga propeta, ng mga Israelita, kung paano sila inibig ng Panginoon bilang Diyos na mapagmahal at kung paano sila iniligtas bilang dakilang Diyos sa tagapagligtas, yun din ang naranasan ng mga unang mananampalataya ng mga Kristiyano. At yun din po ang inaasahan nating mararanasan natin sa ating panahon sa Panginoong Kristo Jesus bilang kinikilala nating Diyos at tagapagligtas. So yun po mga giliw naming mga tagapakinig. Kaya hindi po nabago ng panahon ang pagiging isang ganap na Diyos at tagapagligtas ng Panginoong Kristo Jesus. At ang lalong napakabuti na pagpapahayag ng Biblia na ang Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. At kung paano siya nahayag, yung kanyang mga gawa at kanyang mga makapangyarihang gawa at yung kanyang kabutihan at pag-ibig, yun ay hindi rin nagbago. Kung papaanong yun ay naranasan ng mga unang lingkod ng Diyos, yun din ang ating mararanasan. Kaya ang tanong kong muli, kapatid na ni Raya, kailan lalong mahahayag ang pagiging isang dakilang Diyos at tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo Jesus? Noon pong siya'y nagkatawang tao, hindi masyadong tanghal sa marami yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang mas alam pa nga po ng mga taong nakakasalamuha ng Panginoong Kristo, siya'y anak lamang. Kasi nga, nung panahong yon ay wala naman siyang layuning ipakilala ang kanyang sarili bilang Diyos. Kundi ang layunin ng kanyang pagkakataon tao, isa doon ay para bigyan tayo ng halimbawa ng pagiging mabuting anak ng Diyos. Pero yung pagiging tagapagligtas, talagang ranas na ranas po, kapatid na Miknea ng mga tao. Ang Panginoong Kristo Jesus po, nagliligtas sa paraang pinagagaling niya yung mga taong may malubhang sakit, yung mga tao na inaalihan o sinasanima ng masamang espiritu, nililigtas din ng Panginoon. Lalo na yung mga tao nasa pagkaalipin ng kasalanan, pinalalayan niya. So maraming gawa ng pagliligtas ang nakita ng mga tao na ginawa ng Panginoon. Yun ay kahayagan ng kanyang pagiging tagapagligtas. Pero merong iba nag-aalinlangan. Bagamat yung iba naniniwala si Kristo yung tagapagligtas, parang sa kanila hindi sila 100% na siya rin yung Diyos. Pero gaya po ng inyong itinanong, kailan ba lalong mahahayag yung pagiging dakilang Diyos, yung pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo Jesus? Kung hindi man ito lubos na nahayag, nung panahon siya nagkatawang tao, dahil hinubad niya nga po yung kanyang pagka-Diyos, nagkanyang alipin, nakitulad sa mga tao, pero ito pong panahon ito lalong mahayag. Mahayag po ito sa kanyang muling ikalawang pagparito. At ito po ay mababasa natin sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11. Kasama po ang talatang 14 at 13. Pakibasa po, kapatid na Miknea, ang mga huling talata na ating pagdilingkod sa ating mga minamahal na taga-subaybay.
sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus sa gitna ng kanyang kaningningan. Napakaliwanag po nito, mga minamahal naming taga-subaybay. Batay sa testimony ni Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano, talagang nung panahon nila ay napatunayan, naranasan nila ang mga dakilang gawa ng Panginoong Kristo Jesus nung siyang magkatawang tao para iligtas sila. Iniligtas niya tayong lahat. Nagdulot niya ng kaligtasan sa lahat ng tao yung pagkakahayag ng kagandahang loob ng Diyos sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Sa paraang ibinigay niya ang kanyang sarili para iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at nilinis tayo anya sa ating makasalanan at isinama tayo sa kanyang bayat na nakatalagang gumawa ng mabuti. Pero kung kailan lalong mahayag yung kanyang pagiging dakilang Diyos at pagiging tagapagligtas, ito ang hinihintay natin at ito'y ating inaasahan. Ito'y ang mangyayari sa dakilang araw ng paghahayag. Yung tinutukoy na dakilang araw ng paghahayag, ito po yung dakilang araw ng muling pagparito ng Panginoon. Kasi nung unang pumarito po ang Panginoon, anyong katawang tao ang ginamit niya. Kaya napagkamalan siyang tao. Pero ang totoo, siya'y Diyos na nagkatawang tao. Pero sa kanyang muling pagparito, hindi na po anyong tao ang kanyang gagamitin, kundi yung anyo na ng kanyang pagka-Diyos na nasa kalwalatian. Sabi ni Apostol Pablo, ang larawan ng Diyos sa panahon yon ay dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. At mamamalas siya ng marami na nasa kaningningan, napakalwalhati, napakaningning ng pagparito ng Panginoon. Kaya ito po ang katotohanan hinihahayag ng banal na kasulatan. Kaya kung sa panahon natin, meron pang iba't ibang paniniwala tungkol sa kalagayan ng Panginoong Kristo Jesus, hindi natin masisisi batay sa kanilang sariling pagkakaunawa, batay doon sa binabasa nila, at batay doon sa napapakinggan nila at pinaniniwalaan nila. Pero darating po ang panahon, ayon kay Apostol Pablo, magkakaroon ng nagkakaisang paniniwala, magkakaroon ng nagkakaisang pananampalataya ang lahat ng tao. Yan ay magaganap pag pumarito na ang ating Panginoong Kristo Jesus sa ikalawang pagkakataon. Na ipinangako niya nung umakyat siya sa langit, muli siyang babalik. At sa kanyang muling pagbabalik, ang kanyang gagamiting anyo ay ang anyo ng pagiging dakilang Diyos. At ang kanyang magiging gawain, yung kanyang pagiging tagapagligtas. At ipagkakalob niya ang kaligtasan batay sa kung ano ang naging gawa ng mga tao. Kung ang tao ay nagpakabuti, batay sa pamantayan ng pagpapakabuti o pagpapakabanal na itinuro ng Panginoon, gagantimpalaan siya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Samantala, kung ang tao naman sa araw ng paghuhukom, sa pagparito ng Panginoon, ay ginamit niya ang kanyang buhay sa pagpapakasama, batay sa kanyang kasama ang ginawa, lalapatan siya ng Diyos ng kaparusahan ayon sa kanyang gawa. At sa panahong yon, wala nang magkakaibang pagkakilala, wala nang magkakaibang paniniwala. Tumatanggap man o hindi, tatanggapin ng lahat ang ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang muling pagbabalik ay isa na lang pagkakilala ang iuupol ng tao sa kanya. Naniniwala mat hindi, mauobliga ang lahat sa kilalanin bilang isang dakilang Diyos at tagapagligtas ang ating Panginoong Kristo Jesus. Yan po ang ating pananampalataya na sineshare natin sa ating mga mahal na taga-subaybay na may mga tiyak na batayan sa Biblia. At ang layunin po namin ay tulungan kayo na magkaroon tayo na nagkakaisang paniniwala tungkol sa isang ganap na Diyos at tagapagligtas ang ating Panginoong Kristo
Jesus. Ayan po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Iliwanag sa atin sa pamamagitan ng paksing ito kung sino ang isang ganap na Diyos at tagapagligtas at kung gaano siya kakapangyarihan at kung anong uring magagawa meron siya at kung anong kabutihan ang ipinadadama niya sa kanyang mga nilikha bilang mga tao sa ibabaw ng librong ito. Sa kabuuan po, maliwanag na ipinaunawa sa atin mula pa sa panahon ni Moises hanggang sa pamarito, ang Panginoong Diyos, malinaw na ipinahayag ng Diyos na ang kanyang sarili bilang isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Siya din po ang Diyos na magliligtas sa atin mula sa pagkaalipin sa kanyang pagparito. At sa kanyang muling pagparito, igagawad niya sa atin, doon natin lalong makikita ang kahayagan ng kanyang pagiging ganap na Diyos at tagapagligtas. Kaya't bilang sumasampalataya po, nararapat lamang na siya ay ating kilalanin, sambahin natin siya, purihin natin at paglingkuran bilang isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Ito po ang kabuuan ng pag-aaral na ito at nawa po, dalangin namin sa Panginoon, magbukas ng inyong unawa sa ating lahat. Basbasan ng Panginoon ang araling ito sa ating puso at kalooban mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.